sa bawat isa at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mga mensaheng ating narinig kasama ng aking mga kasama. Ulit kami po ay naririto para po magbahagi ng salita ng Panginoon at nais po naming imbitahan ng bawat isa na kung nais man po ninyong makatanggap ng salita ng Panginoon ng Biblia, kami po ay mamimigay after po naming magbahagi ng salita ng Diyos. Ito po'y libre at hindi po ito namin hiningan ng bayad na kahit piso lamang. Kundi kung nais po ninyo na kayo'y magkaroon ng Biblia sa inyong buhay, magkaroon ng pag-asa, kami po ay mamimigay mamaya. Ngunit bago po yan, nais po naming pakinggan muna ninyo ang mensahe ng Diyos na gusto pong ipabatid sa atin ng Panginoon, sapagkat sabi niya sa kanyang salita, hindi lamang sa tao nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kung ang ating katawan ay pinapakain po natin ng mga masasarap na pagkain sa isang araw, ngunit ang ating espiritu ay gutom naman, hindi po tayo mabubuhay, sapagkat ang ating espiritu ay patay. Sa panahon na tayo ay nagpre-pray, hindi tayo makaramdam ng kasagutan o ng presensya ng Panginoon, sapagkat ang ating espiritu ay patay. Ngunit kung ikaw at ako ay merong relasyon sa Diyos, ngunit kung ikaw at ako ay merong salita ng Diyos, ngunit kung ikaw at ako ay nasa piling ng Panginoon, anuman yung buhay natin ngayon at sa hinaharap, tayo yung magkakaroon ng pag-asa, sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa, hindi nagbabago ng reliyon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kalakasan. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. At ang salita ng Diyos ay nagpapaalam sa atin na kapag ikaw at ako ay may pananampalataya sa Kanya, papatawarin tayo sa ating mga kasalanan regarding anumang kasalanan ng ating nagawa sa harapan ng tao, regarding anumang kasalanan ng ating nagawa sa harapan ng Diyos, anuman ang ating naging nakaraan, kasalukuyan o hinaharap ng buhay. Kapag ikaw at ako ay may relasyon sa Diyos, babaguhin po niya ang ating buhay. Today o this month po, mga ate at kuya, mga kapatid, we are celebrating o tayo magsiselebrate ng Christmas. But ngunit ang tanong po sa atin, ang tanong po sa ating mga sarili, ano ba ang reason kung bakit merong Christmas? Hindi po ba natin alam that more than 2,000 years ago na, merong isang sanggol na ipinanganak sa sabsaban ng mga hayop, ipinanganak siya sa hari ng mga hari, para tayo po ay merong kapatawaran at buhay. At ang kanyang pangalan ay si Jesucristo, na ngayon ay nasa trono ng langit upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siguro ang lahat po sa atin o karamihan sa atin ay excited na sa Christmas celebration, makatanggap ng regalo, makakain ng masarap na pagkain, makasama ang pamilya. Ngunit ang reason po ng Christmas ay dalawa lamang po: ang magkaroon tayo ng pagmamahal at magkaroon tayo ng kapatawaran, sapagkat sabi po niya sa kanyang salita, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Paano po ba natin makakamtan ang buhay na walang hanggan? Paano po ba natin makakamtan ng kapatawaran? Paano po ba natin makakamtan ang pangako ng Diyos? Lumapit po tayo sa Kanya at sumampalataya, sapagkat ikaw at ako ay wala pong magagawa. Ngunit kung tayo ay may relasyon sa Diyos, kung tayo ay may paniniwala sa Diyos, magkakaroon po tayo ng pag-asa. Once again po, mamaya magbibigay po kami ng libreng Bible, at kung gusto po ninyo ng Biblia, kayo po ay lalapit dito o lumapit lamang po at bibigyan po namin kayo ng Biblia, sapagkat sabi po ng Diyos sa kanyang salita, ang sino mang nasa Kanya ay hindi mapapahamak. Yan ay malalaman lang natin kung tayo ay nagbabasa ng kanyang salita, ang Biblia, sapagkat sabi po ng Panginoon, na ang kanyang salita ang nagbibigay buhay sa atin. Jesus answer, sabi po niya sa kanyang salita, Jesus answer, He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos. Ang kalakasan na meron tayo, ang kaalaman na meron tayo, ang kayamanan na meron tayo, it's good, it's everything good. Ngunit wala tayong magagawa para tayo maligtas.
kung wala ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, mga ate at kuya. Ito po ang reason kung bakit kami naririto at hindi magsasawang mangaral sa inyo, sapagkat libreng ibinigay ng Diyos ang kaligtasan nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Napubo ang kanyang dugo, pinagkutya-kutya ng mga tao para sa ating kasalanan. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Diyos, nasabi niya sa kanyang salita sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life." Mga ate at kuya, mga kapatid, Ginoo, nadiri po, Lord, ngay kita magsakit. That's why giniyagin angkonan aton mga sala. Kami po ay naririto hindi puro para humingi sa inyo, hindi para baguhin ang sistema ng buhay nyo, kundi para po kayong makalapit sa Panginoon. Sapagkat ang tao na merong Kristo, merong pagbabago sa buhay niya. Ang tao na merong Kristo sa buhay ay merong pag-asa. Ang taong merong Kristo sa kanyang buhay ay meron siyang buhay na walang hanggan, na kanyang ipinangako, na kanyang ibinigay nung siya ay nandun sa cross ng Kalbaryo. Sabi niya, "Father, it is finished." Tapos na, Ama, nabayaran na ang kasalanan ng mundong ito. Ang kailangan lang po natin gawin ang lumapit, sumampalataya, tumanggap sa Panginoon. Mga kapatid, mga ate at kuya, there's a fourth step na kailangan po natin gawin upang matanggap po natin ang Diyos. Una po, kailangan po nating mag-admit, aminin sa ating sarili na ikaw at ako ay makasalanan, na ikaw at ako ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, na ikaw at ako ay makasalanan sa harapan ng Diyos, sapagkat sabi niya sa kanyang salita, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. We need to admit na tayo makasalanan sa mundong ito. We need to admit na tayo makasalanan sa harapan ng Diyos upang matanggap natin ang pananampalataya at ang kanyang biyaya at ang kanyang buhay na kanyang ipinangako nung siya'y mamatay sa cross. Pangalawa po, hindi po sapat ang mag-admit, but kailangan din po natin mag-repent, talikuran ng ating mga kasalanan, talikuran ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng Panginoon, sapagkat ayaw ng Diyos sa kasalanan. At sabi niya sa kanyang salita, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago na. Ngunit ang magandang balita, mga kapatid, mga ate at kuya, hindi siya nanatiling patay. Pagkatapos ng 3 araw, siya'y nabuhay, nasa trono ng kalangitan, naghihintay sa atin sa kanyang muling pagbabalik. Pangatlo, kailangan din po nating maniwala. It's not enough na tayo mag-admit, it's not enough na tayo mag-repent, but we need also to believe Jesus Christ, because the Bible say there is no other name under heaven and earth that was para ang tao maligtas. Walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa ilalim ng lupa at ng langit para tayo maligtas. Yes, it's good na meron kang mga bagay na ganito, ngunit kung wala si Kristo sa buhay mo, wala tayong magagawa. Meron po ba tayong nakita sa news, sa internet, na merong taong napunta sa langit dahil siya'y mabait, o dahil siya'y magaling, o dahil siya'y mayaman? Wala po, sapagkat ang kaligtasan is by the grace alone, through Jesus Christ. At pangapat po, kailangan po nating tumanggap sa Kanya. It's good to admit, it's good to repent, it's good to believe. At nga, pangapat po, sabi po ng Panginoon, we need to accept, because sabi po niya sa Kanyang salita, ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ito po ang magandang balita para sa atin. Nung tayo sumampalataya sa Diyos, pinatawad ang ating mga kasalanan. Nung tayo sumampalataya sa Diyos, binago niya yung buhay natin. At nung tayo sumampalataya sa Diyos, binigyan po niya tayo na maging anak ng kataas-taasan Diyos. Hindi lang po tayo naging anak, hindi lang po tayo pinatawad, at magiging tagapagmana pa tayo ng kaharian ng langit, sapagkat sabi po niya, siya'y mauuna upang tayo paghanda ng ating matitirhan doon sa kanyang trono sa langit. Alam ko po na ikaw at ako ay may pinagdadaanan. Hindi po namin alam kung ano ang iyong problema ngayon, ate at kuya o mga kapatid. Hindi po namin alam kung ano yung suliranin ngayon, ano yung pinag-pray-pray mo ngayon sa
buhay. Ngunit alam ng Diyos kung sino ka. Sabi po ng Panginoon, no, sabi po ng Panginoon, for I know the plans I have for you, the plan to give you hope and future. Alam ng Diyos kung sino ka. Alam ng Diyos kung ano ka. Alam ng Diyos kung sino o magiging ano ka sa darating na bukas. Ngunit kung ikaw ay wala sa Diyos, walang kwenta ang buhay. Because life is nothing without Jesus. Life is nothing without Jesus, and we can do nothing without Jesus. Ngunit ngayong gabi, sa bawat tinig na nakakarinig ng boses na ito, nangungusap ang Diyos sa iyo, na kilalanin mo siya, tanggapin mo siya bilang kanyang Panginoon na tagapagligtas, tanggapin mo siya bilang hari ng iyong buhay, tanggapin mo siya bilang manggagaling, tanggapin mo siya bilang pag-asa, tanggapin mo siya bilang kalakasan ng buhay mo. Mga ate at kuya, mga kapatid, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon, at yan ay kanyang pinatunayan nung siya'y mamatay sa krus, at sabi niya, Father, it is finished. Ikaw at ako ay makakapasok sa kaharian ng langit kapag tayo ay sumampalataya at miniwala sa Diyos. Sa Panginoon may pag-asa, sa Panginoon may buhay, sa Panginoon may kalakasan, sa Panginoon meron tayo, sapagkat ang tao na merong pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon ay magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi ko po alam kung ano ang iyong pinagdadaanan ngayon, gaano kabigat ang iyong problema, ngunit ang aking panalangin, masumpungan mo nawa ang ating Panginoong Jesucristo. God bless po sa inyong lahat, at may the Lord bless you and your family. May the Lord keep you, may the Lord protect you, may the Lord guide you and your family. Maraming salamat, at once again, isang pinagpalang gabi. Mahal na mahal po kayo ng ating Panginoong Jesucristo.